PBBM nilagdaan ng mga panukalang batas na magpapaunlad sa ilang higher education institution sa bansa. Nagdaan ni Pangulong Marcos noong December 20, 2023 ang 7 panukalang batas na tiyak na magpapaunlad sa ilang higher education institutions sa iba't ibang lalawigan sa bansa. 68 sa bisa ng naturang batas, i-convert na bilang regular campus ang San Isidro Satellite Campus ng Leyte Normal University sa San Isidro, Leyte. 11969, magiging regular campus na rin ang Bataan Peninsula State University Bagak Extension Campus sa Bagak, Bataan. Na magpapatayo ng Benguet State University College of Medicine sa La Trinidad, Benguet. Pinuan na magpapatayo ng Southern Luzon State University College of Medicine sa Lucban, Quezon. Sa Katarman, Northern Samar, sa bisa ng Republic Act No. 11972. College of Medicine sa Baybay, Leyte, sa bisa ng Republic Act No. 11974. Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At nakita nyo naman yung aking introduction. Ito po ay patungkol sa CHED, Higher Education. Yung mga universidad dito sa Pilipinas. Di umano. Kasi hindi ko pa napapanood eh. So, panoorin natin sabay-sabay kung ano itong mga universidad na to dito sa ating bansang Pilipinas. So, ngayon pa lang magpasalamat na tayo kay Presidente Bongbong Marcos dahil ginagawa niya ang kanyang tungkulin, lalo-lalo na dito sa higher education, dito sa CHED. So, tunghayan po natin kasi meron siyang 7 panukalang batas na pinirmahan noong 20 ng Disyembre 2023. So, ito na po guys. Tunghayan, bago po tayo magsapol guys, maraming salamat po sa aking mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative. So, tuloy na natin. Sabik na akong marinig yung kanyang suporta dito sa ating mga kolehiyo na gustong makatapos ng pag-aaral sa kolehiyo. Kolehiyo na nga kolehiyo pa uli. Sorry. Ito na po. PBBM nilagdaan ng mga panukalang batas na magpapaunlad sa ilang higher education institution sa bansa. Every Filipino student will get quality education. Ito ang naging pangako ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikalawang State of the Nation Address o SONA noong July 24, 2023. Okay. Bilang patunay sa 24. commitment na ito, nilagdaan ni Pangulong Marcos noong December 20, 2023 ang 7 panukalang batas na tiyak na magpapaunlad sa ilang higher education institutions sa iba't ibang lalawigan sa bansa. Okay. Ano-ano nga ba ang mga batas na ito at paano ito Tingnan. makakatulong sa sektor ng edukasyon sa Pilipinas? Tara, isa-isahin natin yan. Una sa listahan ng Republic Act 11968 sa bisa ng naturang batas, i-convert na bilang regular campus ang San Isidro Satellite Campus ng Leyte Normal University sa San Isidro, Leyte. Okay. Tawagin na itong LNU San Isidro teka. Campus. Sa ilalim ng Ito po, ito, ang unang panukalang batas niya. Ito po ay, ang lugar na to ay sa may Leyte. So, maganda naman. Kasi magiging universidad na at i-upgrade niya. At susuportahan niya itong eskwela na to sa Leyte. Ito po yung bayan ni, I think, si Speaker Martin Romualdez. Hindi po ako sure ha. Basta Leyte. So, ituloy natin. Yun yung una. Ito po ang kasunod. Republic Act 11969, magiging regular campus na rin ang Bataan Peninsula State Bataan University Bagak Extension Campus Ayan. sa Bagak, Bataan. Komento natin. Na itong Kikilalanin pa. Bataan. So, Bataan po, dito po yan sa may parting norte rin. Pagkatabihan ng Pampanga, Bulacan. Alam, Bataan, medyo malayo yan. Paglampas ng Pampanga yan. Sa norte rin yan. So, ituloy po natin. Maganda. BPSU Bagak
shampoos. Samantala, 5 batas naman ang magtatatag ng College of Medicine sa ilang pamantasan sa bansa. Kabilang sa mga ito ang Republic Act No. 11970 na magpapatayo ng Benguet State University Uy, College of Medicine Benguet. sa La Trinidad, Benguet. Oh, ayan. Ang Republic Act 119 Komento natin. Ang bilis eh. Sa Benguet naman yan guys. Yung, alam niyo sa Benguet? Sa may Baguio yan. La Trinidad. Yun. Ito naman message. Oh. Papampam. Dahil lang po. O yun, sa Benguet, La Trinidad. Yun po ay sa Baguio. Parting Baguio yun. Norte pa rin po yun guys. Norte yun. So maganda. Maganda naman. At inaano niya yung mga panukalang batas niya para pangatin ang ating mga universidad. Tuloy po natin. Uy, ano ba yan? Yan. Uy, kasi wala kang equipment na maganda-ganda. DIY KKB. 1971 na magpapatayo ng Southern Luzon State University College of Medicine sa Lucban, Quezon. Itatag naman ng Lucban. University of Eastern Lucban. Philippines Sandali. College of Medicine Maganda-ganda to. sa Qatar. Lucban. Sa Lucban, yan po yung sa Quezon. Narito pa rin yan sa Luzon. Yung sinasabing sa Lucban, Luzon pa rin yan. Pero parting south na rin yan ng Luzon. Dito sa Luzon. Tingnan natin baka meron sa parting Visayas. Pero meron ako narinig parting Visayas eh. Yung Leyte. Eh syempre, yun yung Leyte, Bisaya nga ka nakakasakop doon. Kaya lang, isang oras lang tawid, Leyte na. Sige, tingnan natin guys. Tuloy natin, ang gaganda talaga. Northern Samar sa bisa ng Republic Act No. Northern Samar. 11972 at Visayas State University College of Medicine sa Baybay, Leyte sa bisa ng Republic Act No. 11974. Mari na magalok ang mga nabang Yun, parting Leyte. Yun pa rin yun. I think yung Leyte parte na ng Bisaya pero malapit-lapit pa rin yan sa Luzon. Hindi pa yan tumatawid ng Visayas talaga. Visayas area. Tuloy natin guys. Ang ganda. Ang ganda. universities ng Doctor of Medicine Program. Oh, Kabilang diba? na ang Integrated Liberal Arts and Medicine Program. Inaasahang ipagpapatuloy ng mga pamantasang ito ang paglinang sa world-class Oh. physicians na siya namang mas nagpapalakas sa healthcare system ng Diba? bansa. Kaugnay nito, sinabi ni Commission on Higher Education o CHED Chairperson Prospero de Vera III na patuloy ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa private schools na may medical programs para sa scholarships. Wow. Anya, pagtugon nito sa utos ni Pangulong Marcos na tutukan ang kakulangan ng nurses sa bansa. Sa patuloy na pag-upgrade sa schools, colleges at universities sa bansa, kagaya na lang ng naging hakbang ni Pangulong Marcos, tiyak na matutupad ang hangarin niyang magkaroon ng dekalidad na edukasyon Wow. ang bawat Pilipino. Wow. Sa iyong palagay, ano ang programang dapat tutukan ng pamahalaan upang mas mapaunlad ang sektor ng edukasyon sa Pilipinas? Huwag mo akong tanungin. So yun guys, parang may napansin ba kayo? Kasi ang narinig ko sa La Trinidad, Benguet, sa Bataan, yung kanyang mga panukalang batas na yan, sa Quezon, sa Leyte. Yung Leyte, alam ko parting Bisaya na pero ang lapit nun dito. At bayan po yun ng ating speaker. Hindi ko alam guys, Leyte. Alam ko doon yung kanyang nasasakupan sa Leyte. So, hindi ko po alam. Kayo po ang magkomento. So, yung mga eskwelahan na yon, napansin ko lang, parang dito lang sa Luzon. Ang inaantay ko kasi magkakaroon ng universidad sa parting Palawan, dito sa parting Visayas talaga, sa Visayas. Halimbawa, sa parting Iloilo, sa parting Mindoro, na dapat suportahan din kasi may hirap yung ating mga kababayan dyan. At sa parting Mindanao, hindi ko alam. Pero yung narinig ko ay puro ang sinuportahan niya yung party dito sa Luzon area. Sa Northern Luzon, sa parting dito sa lupain ng Luzon. Ang nahiwalay lang ng konti yung Leyte. Yun po yung bayan ni Speaker Martin Romualdez sa pagkakalam ko. So, tunghayan po natin yung kasi ang ingay ko kanina eh. Hindi nyo gaano maintindihan. So, tunghayan nyo po yung tuloy-tuloy. Ito po ay nagmula sa DWIC. Itong balitang ito. DWIC po.
Okay? Sige, tuloy-tuloy po natin. Hindi na ako mag-iingay. Sorry. PBBM nilagdaan ng mga panukalang batas na magpapaunlad sa ilang higher education institution sa bansa. Every Filipino student will get quality education. Ito ang naging pangako ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikalawang State of the Nation Address o SONA noong July 24, 2023. Bilang patunay sa commitment na ito, nilagdaan ni Pangulong Marcos noong December 20, 2023 ang 7 panukalang batas na tiyak na magpapaunlad sa ilang higher education institutions sa iba't ibang lalawigan sa bansa. Ano-ano nga ba ang mga batas na ito at paano ito makakatulong sa sektor ng edukasyon sa Pilipinas? Tara, isa-isahin natin yan. Una sa listahan ng Republic Act 11968 sa bisa ng naturang batas, i-convert na bilang regular campus ang San Isidro Satellite Campus ng Leyte Normal University sa San Isidro, Leyte. Tatawagin na itong LNU San Isidro Campus. Sa ilalim naman ng Republic Act 11969, magiging regular campus na rin ang Bataan Peninsula State University Bagak Extension Campus sa Bagak, Bataan. Kikilalanin na itong BPSU Bagak Campus. Samantala, 5 batas naman ang magtatatag ng College of Medicine sa ilang pamantasan sa bansa. Kabilang sa mga ito ang Republic Act No. 11970 na magpapatayo ng Benguet State University College of Medicine sa La Trinidad, Benguet at Republic Act 11971 na magpapatayo ng Southern Luzon State University College of Medicine sa Lucban, Quezon. Itatatag naman ng University of Eastern Philippines College of Medicine sa Katarman, Northern Samar sa bisa ng Republic Act No. 11972 at Visayas State University College of Medicine sa Baybay, Leyte sa bisa ng Republic Act No. 11974. Maaari na magalok ang mga nabanggit na universities ng Doctor of Medicine Program, kabilang na ang Integrated Liberal Arts and Medicine Program. Inaasahang ipagpapatuloy ng mga pamantasang ito ang paglinang sa world-class physicians na siya namang mas nagpapalakas sa healthcare system ng bansa. Kaugnay nito, sinabi ni Commission on Higher Education o CHED Chairperson Prospero de Vera III na patuloy ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa private schools na may medical programs para sa scholarships. Anya, pagtugon nito sa utos ni Pangulong Marcos na tutukan ang kakulangan ng nurses sa bansa. Sa patuloy na pag-upgrade sa schools, colleges at universities sa bansa, kagaya na lang ng naging hakbang ni Pangulong Marcos, tiyak na matutupad ang hangarin niyang magkaroon ng dekalidad na edukasyon ang bawat Pilipino. Sa iyong palagay, ano ang programa ang dapat tutukan ng pamahalaan upang mas mapaunlad ang sektor ng edukasyon sa Pilipinas? So yun po guys, at natunghayan nyo na ang aking mumunting video na patungkol po sa pag-upgrade ng mga universities and colleges dito sa Pilipinas. Ang akin lang pong komento dito ay hindi natin alam guys. Ay inuna yung ano, kasi ako taga Luzon din ako eh. Inuna niya yung mga taga Luzon. Kagaya niyang sa May Benguet, sa La Trinidad, sa Bataan, sa Quezon, at saka sa Leyte. Ayun, Leyte, part na ng Visayas area ni alam ko. So, ayun, ang gusto niya ay mapalago ang mga nurses natin dito sa Pilipinas, which is maganda naman yung kanyang panukalang batas na yun, ang kanyang pinirmahan noong 20 ng Disyembre 2023. So maganda, may ginagawa naman siya. Ang akin lang komento, but parang dito lang sa Luzon, ang inaantay ko po talaga ay yung parting Palawan, parting Mindoro, yung may hirap na kapuluan dito sa Pilipinas. Pero hindi natin alam, malay natin, isusunod na niya yon. So, inuna siguro dito sa Luzon, tapos gagapang na yan sa Visayas at papuntang Mindanao. Yun po. So, yun. Yung kanyang pinirmahan eh. Ano ba naman magagawa natin? So, ina-upgrade niya yung mga universidad dito sa parting Luzon. Meron din naman sa Visayas, kaya lang sa Leyte. Sa Leyte yan. Leyte, Visayas yun, di ba?
At yun ang bayan ng ating speaker, Martin Romualdez. Yun. At ang gusto niya talagang patatagin yung mga nurses dito sa Pilipinas. So, ewan ko, kayo na lang magkomento guys. So hanggang dito na lamang po ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative, na nagsasabing keep safe, God bless, and you have a great day. See you on my next vlog guys. Maraming salamat po. Thank you very much.